Hello, good morning. Pakita ko lang sa inyo itong portable power station na ginawa ko. So ano ba itong portable power station? So basically, battery lang siya. Tapos nagsa-charge siya through solar panel. Tapos makikita nyo sa loob, meron lang siya mga breaker saka isang relay. Yung relay, mamaya yan para maproteksyonan yung battery sa low voltage discharge niya. So, sa taas, meron tayong inverter, meron tayong ilaw, tapos meron din tayong lighter socket. Naman sa harapan, meron tayong solar charge controller saka voltmeter. Dito naman sa kabila, nandyan yung watt meter nya. Pinapakita niya kung ilang watts yung na-harvest natin through solar. Ito naman yung connection niya sa solar panel. Ito yung low voltage disconnect, saka yung charging port. Lagay lang yan dito para pwede ka na mag-charge ng cellphone mo or kahit anong USB powered na device. So i-demonstrate natin kung paano siya gumagana. Dito sa taas, meron siyang ilaw. Naka-on na siya ngayon. Tapos, pwede mo na siyang i-on, yung ilaw. Pwedeng pataas or pwede rin naka-point somewhere. I-on naman po natin yung inverter. Sa inverter naman, pwedeng diretso na nakasaksak na dyan yung load mo. On mo lang siya. Ilaw na yung, hindi na nakikita kasi maliwanag, pero may ilaw yan. Okay. Naglagay lang ako ng extension saka ng watt meter para nakita natin kung ilang watt yung load na nakasaksak sa kanya. Ito namang extension natin nakasaksak dun sa relay. Automatically siya mag-stop pag bumaba sa 12.2 volts yung ating battery. Yun yung low voltage disconnect na device. Ngayon, pwede tayo magsaksak dito ng, for example, electric fan. Yan. Pwede ka na rin magsaksak ng ibang device. Kunwari itong ilaw. Ito lang dinala ko. Fan at ilaw. Ang purpose ito ay pang backup power. So makikita mo itong fan na to saka yung ilaw, total consumption niya ay 25 watts. Ito namang solar panel na to, 100 watts. Currently, ang harvest niya 63 watts. Yan. Tapos, yung mga saksakan sa likod, pwede ko pa magsaksak ng isa pang fan. Para ito, yung fan ng sasakyan, saksak natin dito.
Mas matipid yung consumption niya compared doon. Ito nasa 10 watts lang, tapos 12 volts na siya ng DC. Ito naman yung low voltage disconnect niya, module. Detect niya 12.3 volts. So pag bumaba yan ng 12.0 volts, automatic mag-go off yung mga loads na DC. Ito naman yung inverter. Yan, tapos naka-on din yung ilaw. Off natin to. Yan yung sabay-sabay na naka-on yung mga load niya. So sa 25 watts na to, magagamit mo siya ng 10 hours dito sa power station na to. So meron kang dalawang fan saka ilaw. Kung mahina yung ilaw na yan, saka yun, pwede ka pang magsaksak ng ibang ilaw na 12 volts tulad nito. Yan. So pwede rin siyang buksan para makita mo yung loob, saka may-on mo yung breaker. So ito, dalawang 25 amps na gel type battery. Nilagyan ko muna ng tape para hindi accidentally mag short circuit. Ayan. So medyo mabigat din to. Isang battery nito ay nasa 6 kilos. So itong total weight nitong device na to nasa 16 kilos. So itong box naman niya, nabili ko sa Mr. DIY sa 500. So yung ibang ginamit ko rito, lagay ko na lang sa description link yung mga link kung saan nabili. Mga basic lang to, yung mga mura kasi gusto ko lang matry. So definitely gagawa pa ako ng iba. Lithium iron phosphate naman yung gamitin natin. Ito pala, ginawa ko dito, natatanggal yung mga wire para pwedeng hindi nakalagay yung extension, ipasok ko sa loob yung extension. Pakita ko kung paano siya nadi-disassemble. So i-off ko muna yung load. Off ko to. Off ko na rin tong inverter. Ayan. Ito, pwede itong tanggalin. Nagutin mo lang siya sa yung isa. Tapos pasok mo dito sa loob, kaya meron diyang space para dun sa extension. Ito namang solar panel, maigsi lang yung wire nito. So kung gusto mo siyang ilagay sa bubong, meron din tayong extension. Pwede mo siyang ilagay sa bubong gamit yung extension wire. Sa 5 meters to, pwede kang gumawa ng mas mahaba pa. Tapos naman pag kulang ka dun sa connector, meron din akong ganito. So itong mga saksakan na to, pwede ka nang magsaksak ngayon ng, kunwari, yung wifi router mo, pwede magsaksak ng TV Plus. Ayan. Kung ano pang device na gumagamit ng ganitong connector. So yun lang po. Ito ko lang siya ulit. Ito siya.
Pwede po pa siyang hawakan dito pero sa handle. Pero mas preferred ko siyang hawakan sa ilalim kasi nga nasa 12 kilos na yung battery niya, yung bigat. Baka masira yung handle, sayang naman. So yun lang po. Thank you very much.